Bumili ka ng lupa sa subdivision at ngayon may kumakatok sa iyong pintuan, ang Homeowners Association. Magbayad ka na daw ng monthly dues mo at ang iyong sagot, hindi ako pumirma sa kahit anong kasunduan sa Homeowners Association. Walang contract, walang privity, ayaw ko rin sumama sa inyong association. Ito ay paglabag sa aking karapatang konstitusyonal na walang sino man ang pwedeng pilitin na sumali sa isang samahan ng laban sa kanyang kagustuhan. Parang matibay ang argument, di po ba? Pero hindi sumang-ayon ang Supreme Court sa reason ng homeowner na ito. Pag-usapan natin ang kasong Bel Air Village Association Incorporated versus Junicio GR number L-38354 decided on June 30, 1989. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Si Junicio ay nagmamay-ari ng isang lote sa loob ng Bel Air Village sa Makati. Ang kanyang transfer certificate of title na sumasaklaw sa kanyang lupa ay naglalaman ng isang annotation sa likod nito. At ang annotation na iyon ay nagsasabi na ang may-ari ng lote ay automatic na miyembro ng Bel Air Village Association at kailangan niyang sumunod sa mga patakaran ng asosasyon. Ngunit nagdesisyon si Junicio na hindi magbayad ng kanyang association dues sa kabuuang 2,100 para sa mga taong 1962 hanggang 1972. Nag-file ng kaso ang Bel Air Village Association. At ang argumento ni Junicio, una, walang privity of contract sa pagitan niya at ng association. Hindi siya pumirma ng kahit anong kasunduan. Pangalawa, ang dues ay parang property tax at ang pagkolekta ng property tax ay hindi naman kapangyarihan ng isang pribadong asosasyon. Pangatlo, ang assessment ay unreasonable, arbitrary, oppressive at discriminatory. At pang-apat, ang pag-obliga sa kanya na sumali sa association ay labag sa Constitution dahil walang sino man ang pwedeng pilitin na sumali sa isang samahan ng labag sa kanyang kagustuhan. Sa kasong ito, ipiniliwanag ng Supreme Court punto por punto ang sagot nito sa argumento ni Junicio. Sa usaping walang privity of contract, sabi ng Supreme Court na ang mga bumibili ng registered land ay nakatali sa mga annotations na nasa likod ng Certificate of Title. Kapag binili mo ang lupa at may annotation sa titulo na nagsasabi na automatic member ka ng association, iyon ay isang encumbrance na kasama sa lupa. Hindi mo kailangang personal na pumirma ng kasunduan. Ang pagbilim ng lupa ay kasama na sa lahat ng kondisyon at annotation sa titulo nito. Kaya may privity ka, ang titulo ng lupa ang katibayan. Tungkol naman sa dues bilang property tax, sinabi ng Supreme Court, hindi property tax ang HOA dues. Ang property tax ay nakabatay sa halaga ng ari-arian. Ang HOA dues naman ay batay sa lawak ng lote bilang kontribusyon sa mga gastos na sinasaklaw ng association para sa kapakinabangan ng lahat ng residente. Ang mga gastos na ito katulad ng security guards, paglilinis at pagpanatili ng mga daan, ilaw sa kalsada at mga parke ay kinakailangan. Ito ay makatwirang gastos para sa partikular na komunidad. Hindi ito buwis, ito ay equity shares sa mga common expenses. At ang pinakamahalagang argumento, ang constitutional right against compelled association. Sinabi ng Supreme Court ang constitutional provision na walang sino man na maaaring pilitin na sumali sa isang samahan ng laban sa kanyang kagustuhan ay para lamang sa mga aksyon ng pamahalaan. Hindi ito para sa mga pribadong transaksyon. Ang pagbili ng lupa sa loob ng isang subdivision at ang kasunduan na kasama sa titulo na magiging miyembro ka ng association ay isang pribadong transaksyon sa pagitan ng nagbebenta at ng bumibili ng lupa. Hindi ito aksyon ng Estado, kaya hindi ito sakop ng constitutional prohibition.
At bukod pa dito, si Dionisio mismo ang voluntaryong bumili ng lupa. Alam niya o dapat niyang nalaman ang annotation sa titulo. Kung hindi niya gusto ang kondisyong ito, malaya siyang ibenta ang lupa at alisin ang kanyang sarili sa subdivision. Ang naging ruling ng Supreme Court, pinaboran ang Bel Air Village Association. Si Dionisio ay kailangang magbayad ng association dues, kasama ang 12% per annum interest at attorney's fees. Mayroong 4 na mahalagang aral mula sa kasong ito. Una, kapag bumili ka ng lupa sa isang subdivision at may annotation sa titulo na nagsasabing automatic member ka ng HOA o ng Homeowners Association, nakatali ka sa membership. Hindi mo kailangan pang pumirma ng hiwalay ng kasunduan. Pangalawa, ang HOA dues ay hindi property tax. Ito ay iyong bahagi sa mga gastos na sinasaklaw ng association para sa kapakinabangan ng lahat ng residente. Ikatlo, ang constitutional right against compelled association ay nalalapat lamang sa mga aksyon ng Estado, hindi sa mga pribadong transaksyon tulad ng pagbili ng lupa sa subdivision. Ika-4, ang hindi pagbabayad ng dues ay may katumbas na lien sa iyong lupa, kasama na ang interest. Ang bottom line sa kasong ito, kapag bumili ka ng lupa sa subdivision, basahin mo ang TCT at ang lahat ng annotation sa likod nito. Dahil ang mga annotations na ito ay kasama sa pagbili mo ng lupa bilang mga kondisyon na tinatanggap mo kapag binili mo ang nasabing ari-arian. At kapag nakatala roon na automatic kang member ng HOA, wala kang pagpipilian kundi sumunod. Kaya bago bumili ng lupa, alamin mo ang iyong mga obligasyon. I-share mo ang video na to lalo na sa mga nagpaplanong bumili ng lupa o bahay sa subdivision. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.